sa inyong lahat, mga giliw naming taga-subaybay. Narito na po ang aming tampok na kasaysayan sa linggong ito, pinamagatang mayroon pa bang natitirang pag-asa para sa akin? Dito pa rin sa ating natatanging dunang may pangako ang bukas. Ay, naku, salamat. Nakatapos din ako maglaba. Sasampay ko na lang itong mga ito. Ano kaya si Rizel? Nakapagluto na kaya ng tanghalian? Eh, sana naman nakapagluto na siya. Eh, kung ako pang magluluto ng ulam, naku, pagod na ako. Hoy, ako na magsasampay ng mga nilaban mo, Rodora. Oo, sige, Nardo. Ay, tulungan mo na nga ako. Pagod na ako sa dami ng nilaban kong damit natin. Eh, kasi naman, hindi mo sabihang maglaba ng mga damit nila, sina Jerel at Rizel. Ay, naku, ilang beses ko lang sinabihan ng mga yun. Wala, hindi naman ginagawa. Ay, siya nga pala, nakapagluto na ako ng tanghalian natin. Ba't ikaw nagluto? Nasaan si Rizel? Eh, siyang inutusan ko. Lumabas. Pupunta lang daw sa kaibigan niya sandali. Sus, Kaso di na bumalik. batang yun talaga, oo. Hindi man lang makatulong kahit konti. Hayaan mo na. Pumasok ka na ron nang makakain na tayo ng tanghalian. Ano po bang sasabihin niyo sa amin, Nay? Wala ang datay nyo. Nagbiyahe ng mga damit sa probinsya. Ilang araw din siya doon. Ay, sana. Total, 2 araw naman kayong walang pasok. Tulungan nyo ako sa tindahan natin ng mga ukay-ukay. Ay, hindi ako pwede. Ano? May lakad kami ng tropa ko. Ito na nga lang ang time kong mag-relax. Kukunin niyo pa. Eh, ako naman, Nay, may project pa kaming gagawin ng mga classmate ko. Bakit? Maghapon ba ang paggawa ninyo, Rizel? Eh, hindi ko po alam kung anong oras kami matatapos. Baka mamaya, asahan nyo, nandito na ako ng ganong oras. So tapos, wala pa ako, magagalit pa kayo sa akin. Mabihira naman kayong dalawa. Hindi nyo man lang ako tulungan. Kahit kayo lang sana, dahil wala ang tatay nyo. Ikaw, Rizel, dapat tulungan mo si inay dahil babae ka. Mas dapat nga ikaw ang tumulong, kuya. Ano? Dahil lalaki ka, mas malakas ka Siya, kaysa sa tama na yan. Tumigil na kayo. Huwag na kayo magtalo. Kung ayaw nyo tumulong, di wag. Huwag na lang kayo mag-away. Mag-isa ka lamang dito sa tindahan niyo ng mga damit, Rodora. Ay, Elma, ikaw pala. Ay, nagbiyahe ng mga damit si Nardo sa probinsya. Sa Makalawa pang dating nun. Eh, sana nagpatulong ka kina Jerel at Rizel para hindi ka mahirapan. Ako, may kanya-kanya silang lakad. Kaya ako na lang yung gumagawa. Ay, sa bagay, ganyan din yung mga anak ng kapitbahay ko. Hirap utusan yung mga bata. Bakit nga ba ganun na maraming kabataan ngayon? Mas inuuna pa ang ibang tao kaysa sa magulang. Ang dasal nga namin ni Nardo sa Diyos, sana baguhin niya ang ugali ng aming mga anak para huwag silang mapahamak balang araw. Nardo, ito ang kape mo. Salamat, Rodora. Ito ang madalas kong mamiss kapag wala ako rito Ang masarap mong kape. Ang bola ka pa dyan. Ba, hindi bola yun Totoo yung sinabi ko. Bakit? Wala bang masarap magtimpla ng kape doon sa mga pinupuntahan mong lugar? Meron din naman. Pero iba yung timpla mo May kasamang pagmamahal yun. Kaya mas masarap. Ikaw talaga. Kumusta nga pala habang wala ako? Tinutulungan ka ba ng mga anak natin sa tindahan natin? Ako, ganun pa rin.
Palaging may lakad ang mga yun. Pag wala silang pasok sa school at sa fast food, ayun, wala. Ay nako, dalawang yun talaga, oo. Hindi man lang tayo tulungan. Sila rin naman na magmamanang nakabuhayang sinisikap nating palaguin. Tama ka. Kaya nga nalulungkot ako. Si Rizal nag-aaral nga. Pero wala namang alam na gawain dito sa bahay. Paano? Ayaw makinig kapag tinuturuan ko. Ayaw talagang matuto. Ang panganay naman natin, na pinag-aaral natin, mas inuna ang lakwatsa at ang barkada. Kaya kahit ayaw natin, huminto na ng pag-aaral. Huminto na ng makatapos ng high school. Nagtatrabaho nga sa fast food pero para lang doon sa kanyang mga layaw. Lakwatsa ng lakwatsa. Sana makita ko pang pagbabago ng ating mga anak. Makita ko pa sana, Rodolfo. At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Hi, babe. Hi, Danny. Di ba may pasok ka pa sa school nyo? Ba't nandito ka? Hindi na ako pumasok. Tinabad na ako eh. Saka, miss na kita. Kaya pinuntahan kita dito. Alam mo, tayo na yung pupunta mo. Wala kaming prof sa last subject namin. Yes! Kung gano'n, makakapamasyal tayo. Oo. Saan mo gustong mamasyal ngayon? Ikaw na ang bahala. Akong bahala, ha? O sige, pupunta tayo sa langit. Okay, nakasweldo na naman ako. Paldo na naman ako. Uy, ngingiti-ngiti ka dyan, kuya. Ikaw para, Rizal. Ano naman kung nakangiti ako? Wala namang masama na maging masaya. Alam ko kung bakit ka masaya. Ha? Sumweldo ka na, no? Uy, magparamdam ka naman. Anong magparamdam? Bigyan mo ko. Para naman may pandagdag ako sa baon ko. Sa baon mo? O sa pang-date nyo ni Danny? Kuya Jirel naman? Ikaw din naman may syota ah. Mas matanda naman ako sa'yo. Saka may trabaho ako. Hindi kaya mo na bukod sa bata pa, nag-aaral ka pa. Damot mo naman. Kung ayaw mo mamigay, di wag. Diyan ka na nga. Kumusta ang pakiramdam mo, Rodor? Medyo masakit pa yung katawan ko, Nardo. May sinat ka pa eh. Iniinom mo ba yung gamot na binigay kong gamot sa lagnat? Oo, nabawasan na nga ang lagnat ko. Pati yung pamimigat ng katawan. Sige, magpahinga ka na lang dito, ha? Ako na lang ang maghuhulog sa bangko ng perang at tinatabi natin. Bukas mo na lang kaya dalhin. Mukhang uulan. Baka mamaya abutan ka pa sa daan. Ikaw naman ang magkasakit. Nung asawa ko, ako pang inaalala. Siya itong may sakit. Ay, mahirap na. Mahirap kung pareho tayo magkakasakit. Paano na itong bahay natin? Ang mga bata at yung tindahan. Huwag kang mag-alala. Magdadala ako ng pananggalang sa ulan. At saka sandali lang naman ako eh. Para bukas, pagtitinda na lang ang gagawin natin.
balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Napaka-traffic. Matagal na tuloy ako ng store. Sana hindi maraming tao sa bangko para makauwi kagad ako. Sir, pwede bang magtanong? Oo, ano ho yun? Huwag kang kikilos ng masama. Dahil lalagay ko ng gripon tagaliran mo kapag pumalaga. Mrs. ha? Akin na yung relo at singsing mo. Pati lang dala mong pera. Hindi. Pinaghirapan namin ito na asawa ko. Kaya tulong! Sa lolo! Tulong! Tulong! Sinong hinihintay mo rito sa labas ng bahay niyo, pinsan? Sina Jerel at Rizal ba? Hindi. Kasi nagpaalam sila na parehong gagabihin ng uwi. Si Nardong hinihintay ko. Wala pala siya dyan. Wala. Nagpunta siya ng bangko. Nagtataka nga ako eh. Gabi na wala pa. Baka naman may dinaanan pa yun. Kung merong dadaanan yun magsasabi sa akin. May tumatawag yata sa cellphone mo. Ha? O baka si Nardo yan? Hindi. Number lang yung nakalagay dito. Sandali sasagutin ko para malaman ko kung sino. Hello? Oo. Ito nga po. May sino sila? Bakit ho? Ano nangyari sa asawa ko? Ano? Nakunda pang asawa ko? Patay na. Hindi! Nando! Bakit mo naman ako iniwan? Bakit ganito? Bakit iniwan mo kami? Nay? Ano nangyari? Jerel! Bakit kayo umiiyak? Nay, tsaka bakit maraming tao dito sa bahay? Ang tatay niyo! Iniwan niya na tayo! Wala na siya! Ano po yung sabihin, Nay? Patay na! Nahonta pag napatay! Hindi! Si Itay! 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 Itay ko! Hindi! Yung mga pulis na nakakita sa ID ng tatay niyo. Yun ang tumawag sa akin at nagsabi ng lahat. Tumawa naman ang Itay! Itay ko! At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Nasaan ang nanay niyo, Jerel, Rizal? Nasa kwarto po, Tia Elma. Umiiyak na naman. Kahit nailibing na po si Itay, hindi pa rin po matanggap ni Inay ang nangyari kay Itay. Ay, talagang hindi madaling tanggapin yun. Na mawala sa iyo ang taong minahal at naging karamay mo sa mahabang panahon. Kaya sana kayong dalawa, aliwin niyo nanay niyo. Pasayahin niyo siya at tulungan. Tulad ng ginagawa noon ng tatay niyo. Opo, Tiyan. Opo. Kailangan palakasin natin ang loob niya para makabalik siya sa dati niyang mga gawain. Wala mag-aasikaso ng tindahan niyo pag hindi kayo nakipagtulungan sa kanya. Kaya sana naman, magbago na kayong dalawa. Naniniwala ako na nauunawaan niyo ang ibig kong sabihin dahil hindi na naman kayo sobrang bata.
hindi ka sasama sa akin dito sa park. Bakit mo naman nasabi yun? 2 months na tayo hindi nakakalabas mula nung mamatay si Mang Nardo. Siyempre, nag-a-adjust pa kami sa pagpanaw ni Itay. Kaya hindi muna kami lumalabas ni Kuya. Tinulungan muna namin makarecover si Inay. Sa bagay, hindi biro ang pinagdaanan ni Alin Rodora. Pero medyo ayos na ngayon. Nagtitinda na nga ulit si Inay eh. Kaya kami ni Kuya, nakabalik na uli sa mga dati namin ginagawa. Buti naman. Kasi, miss na miss kita eh. Ako rin naman eh. Miss na miss din kita, Tani. Uy, buti nakita kita. Ikaw pala, Glenn. Kalalapis ko lang galing sa fast food. Bakit ba? Anong meron? Nag-aaya si na Ron bukas. Ha? Karera daw tayo. Naikwento ko kasi na may bago kang motor. Ayos ba naman ang motor niya? Baka kumain ng alikabok yun sa motor ko. Magaling magmotor si Ron. Kahit luma ang motor niya. O di sige. Tignan natin kung uubra sa akin. Pero ano naman yung magiging kapalit ng pagpapakahirap ko dyan? Ibig ko sabihin, yung pagsali ko sa karera. Pagpupusta ng tropa ang mananalo. At pagkatapos na karera, iinuman na. Minsan, eto na yung binili mong mga damit. Binalot ko na sa plastic. Ay, nako, salamat, Rodora. Oh, kumusta naman yung benta mo ngayon? Ayun, maganda rin naman. Mahirap nga lang kasi mag-isa na lang akong gumagawa. Dahil wala na si Nardo. Ay, huwag mo na siyang isipin. Nagpapahinga na siya. Tapos na yung mga paghihirap niya dito sa lupa. Ibaling mo na labang yung pansin mo sa inaharap niyo ng mga anak mo. Ano pa nga ba? Kailangan pa ako ng mga anak ko. Wala pa sa ayos ang kanilang buhay, kaya dapat maging matatag ako. Yan! Yan ang pinsan ko. Fighter! Teka, sandali. Hindi ba day off ni Jarel sa fast food? At si Rizal naman walang pasok naman sa school? Oo. Asan sila? Para ka namang bago ng bago. O hindi nasa kanya-kanyang lakad. Nung mga unang buwan ng pagpanaw ni Nardo ko lang sila nakasama dito sa tindahan. Ay, ang mga batang yun talaga ko. Oh. Balik na naman pala sa dati. Kahit na ganun sila hindi ko pa rin pwedeng talikuran ng responsibilidad ko. Tungkulin ko pa rin paghandaan ang kanilang kinabukasan. At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Narito na tayo sa room na tinitirhan ko. Ano? Gusto mo ba merienda muna tayo o later na lang? Wait lang, Danny. May sasabihin ako sa'yo. Ano yun? Nag-PT ako nung makalawa. Nagpa-check up na rin ako kahapon para makasigurado. Na ano? Danny, buntis ako. Nagbunga na yung mga ginagawa natin. Ano? Kaya kailangan pakasalan mo na ako. Paano yan? Wala pa akong stable job. At ikaw, first year college ka pa lang. Hindi ka na makakatapos ng pag-aaral. Bahala na.
Basta dapat kausapin mo na si inay para makapagpakasal na tayo. Hindi dapat na lumaki ang tiyan ko na hindi pa tayo kasal. Pag-uusapan ako ng mga tao, ayoko ng ganun. Jerel, wala ka bang pasok ngayon sa trabaho mo? Wala po, Nay. Nagpalit po kami ng day off. O, edi, kayo muna ni Rizal yung tumao sa tindahan natin ng ukay-ukay. Oo. O, meron lang akong kukunin ng mga tsinelas na isasama ko sa mga ititinda natin. Nay, may swimming kami mamaya ng tropa ko Pero anak, kailangan kunin ko yung mga tsinelas na yun. Nakakaya naman doon sa kausap ko kung hindi ako dadating. Tsaka sayang din yung kikitain natin doon. Di bali po, inay. Ako na lang po ang tatao. Kaya ko naman po yun Hayaan niyo na po si Kuya Jerel. Oh, mabuti pa tong si Rizal. Kahit pa paano natutulungan ako. Hindi pa pinababayaan yung pag-aaral niya. Uy, piling masipag ha. Ayan, Nay. Kaya naman pala ni Rizal Edi siya na lang. Anak, mas maganda kung nandun ka din. Para masanay ka na sa pagkapatak mo nun. Para din sa inyong magkapatid naman yun Ako na lang po, Nay. Basta dala niyo po ako ng 5 siopaw. Wow, kakainin mong lahat yon? Oo, gusto ko yun Lakas mong kumain Kaya ka tumataba Naimpake ko na sa maleta ang mga gamit ko. At nakapagpaalam na rin ako sa kasera ko. Sorry, Rizal. Pero hindi pa ako handang pakasalan ka. Lalo na ngayong wala akong trabaho. Kaya uuwi na lang muna ako sa amin sa probinsya. Bahala ka na lang muna sa magiging anak natin. Ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Bakit ganun? Ilang araw nang hindi tumatawag at nagte-text sa akin si Danny. Hindi rin niya sinasagot ang mga tawag at text ko. May sakit kaya siya? Kinakabahan tuloy ako sa bawat araw. Natatakot ako mahalata ni Inay ang pagduduwal ko. Ano kayang nangyari kay Danny? Mabuti pa. Puntahan ko siya mamaya sa inuupahan niya. Para hindi na ako nag-aalala ng ganito. Sana naman wala siyang sakit. Nakakatakot pa naman ang laganap na sakit ngayon. Yung COVID-19. Alam mo na ba ang balita ngayon, Rodora? Ha? Bakit, pinsan? Anong balita? Maraming balita. Alin sa mga yun? Dahil sa paglaganap ng COVID-19 dito sa ating bansa, sasailalim daw tayo sa tinatawag na ECQ. ECQ? Ano yun? Enhanced Community Quarantine. Naku, pag nangyari yon, maraming negosyo ang pansamantalang hindi makapagbubukas. Ganon? Oo. Mapapasama kaya itong tindahan ko? Malamang. Kaya maghanda kayo.
naman siguro. Rizal, anong nangyayari sa'yo? Ha? Kuya Jirel, Ilang beses na kitang nakikitang nagsusuka. Bakit ganyan, ha? Tapos napapansin ko, tumataba ka rin. Ang lakas mong kumain ng mga dating hindi mo naman kinakain. Teka, naalala ko. Ganyan yung isang babaeng tropa namin nung nagbuntis siya. Sel, Kuya, huwag mo sabihing buntis ka. Ha? Kuya Jirel. Buntis ka ba? Oo, Kuya. Malandi ka. Kunwari ka pa nag-aaral. Magpapabuntis ka rin pala katulad ng iba kong tropa. Ano ba nangyayari dito? Jiren, bakit? Ano nangyari? Yung magaling yung anak. Buntis. Ha? Totoo ba ang sinabi ng kuya mo? Nay, sorry po. Oh, anak! Bakit mo naman ginawa ito? Paano namin na pag-aaral mo? Hindi lang yun, Nay. Kung kailan may pandemic at wala tayong trabaho, nagdagdag pa siya ng problema. Nasaan ang nobyo mo? Nasaan si Dani? Hindi ko po alamin na. Ano hindi mo alam? Nasaan si Danny? Kailangan panagutan ka niya. Umalis na siya sa inuupahan niya kwarto. Ano? At hindi raw po alam ng kasera niya kung saan nagpunta. Oh, Diyos ko! Nasaan ka ng lalaking yun? At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Anak, hindi ka dapat nagtiwala sa kanya. Dapat iningatan mo yung sarili mo. Patawarin niyo po ako, Inay. Hindi ko po alam na mangyayari ito. Wala ako, mahal niyo ako. Ang sabihin mo talagang tanga ka. Sa halip na mag-aral, nagpaloko pa sa lalaki. Kuya. Ayun, pati kami. Pagchichismisan ng mga tao dahil sa'yo. Tama na, Jiren. Kinakampihan nyo kasi yan eh. Kaya nagkaganyan eh. Ano ba? Tama na nga. Totoo naman eh. Pinupuri nyo dahil nag-aaral. Yung pala naglalandi lang. Mabuti pang hindi na lang siya nag-aaral na katulad ko. Oh, tama na. Huwag ka na umiyak, Rodora. Wala ka na magagawa eh. Sariya na yan. Saan ba ako nagkamali? Mali ba ako sa pagpapaaral kay Rizel? Hindi. Tungkulin nating mga magulang na bigyan ng maayos na edukasyon ng ating mga anak. Bilang paghahanda sa kanilang kinabukasan. Yun nga lang, may pagkakataon ang mga anak na nagkakamali. Tulad nga ng nangyari kay Rizel. Sinisisi ako ni Jirel. Siguro noon pa, may sama na ng loob sa iyo si Jirel. Dahil nga sa mga pagpuri mo sa iyong bunso. Dahil nagpapatuloy siya sa kanyang pag-aaral, samantalang si Jirel hindi. At ngayon na nabuntis si Rizel, nagkaroon ng pagkakataon si Jirel na ilabas ang sama ng loob na yun. Naaawa ako kay Rizel. Alam ko, ngayon niya lalong kailangan at tulong ko. Oo, tama ka naman dun eh. Eh di bigyan mo siya na isa pang pagkakataon. Tulungan mo siya makabangon sa kanyang kasawian. Nakakainis talaga. Hanggang kailan kaya itong ECQ natin? Sobrang inip na ako.
Nawalan pa ako ng trabaho. Oo nga. Dahil sarado ang mga fast food. Kaya nga, inip na ako, Glenn. Hindi ako sanay na laging nasa bahay. Laging nakikita si inay at ang kapatid kong disgrasyada. Talaga palang hindi na nagpakita ang syota ng kapatid mo, ha? Talagang hindi na. Kaya yun, si inay ang naghahanda para sa panganganak niya. Nakakabanas nga eh. Pandemic na nga, nagdagdag pa ng problema. Kaya mo, bro, kapag nag-GCQ na tayo, kahit papano, luluwag na. At magkakatrabaho ka na uli. Nay, saan po kayo galing? Ay, kinuha ko itong in-order ko sa online. Ano po laman ng bag na yan? Ay, mga gamit para sa magiging anak mo. Po? Ilang buwan na lang kasi, manganganak ka na. Dapat maghandaan yun. Salamat, Nay. Pasensya na po. Nakabigat pa ako sa problema ninyo. Tawarin niyo po ako. Nandiyan na yan, anak. Harapin na lang natin. Hindi naman kita pwedeng pabayaan dahil anak kita. Tutulungan kitang makabangon sa iyong pagkakataon. Sana lang maging aral na ito sa iyo. Opo, Inay. Mag-aral ka muli para kapag nakapanganak ka na, isikapin mong maging mabuting magulang sa aking apo. Kahit mag-isa ka lang. At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Ayos, pre. DCQ na tayo. Kahit papano, maluwag na. Mababawasan na yung pagkainip natin. Oo nga, Glenn. At may mga establishments na rin na maaaring magbukas. Kaya lang yung sa inyo, di pa rin pwede. Kasi, hindi naman essential yung ukay-ukay. Hayaan mo yun. May pera namang naitatabi si inay eh. Anong balak mo ngayon, bro? Di ba, kasama ka sa mga nabawas sa fast food na pinapasukan mo? Oo. Plano kong mag-apply ng delivery boy. Bo, ayos yun ah. Total, may motor ka. At sure ako na matatanggap ako dahil lisensyado ako. Malaki na pala ang tiyan mo, Rizal. Opo, Tia Elma. Sa susunod na buwan po, manganak na ako. Ano ba gender niyan dinadala mo? Lalaki po. Ingatan mo sarili mo, ha? Opo. Para maayos kang makapagsilang. Nang hindi na magkaroon ng problema pa nanay mo. Yun po talagang ginagawa ko, Tia. Tumutulong din po ako dito kay Inay sa mga gawaing bahay. Nagtitinda nga rin po kami ng mga kakanin para kahit papano kumita po kami ni Inay. Ay, tama yan. Malilibang ka pa. Ay, teka nga pala, nasaan si Jirel? May trabaho na po siya. Nagde-deliver po ng mga pagkain. Naku, mabuti naman. O, papaano? Nagkaayos na ba kayo magkapatid? Siya lang naman po ang galit sa akin eh. Ako po, wala po ako sama ng loob sa kanya. Alam ko naman po kasi na ako rin po ang mali. Matagal na rin akong narito sa probinsya. Dito na ako inaabot ng pandemic. Kumusta na kaya si Rizal? Nanganak na kaya siya? Siguro, tinatawagan niya ako pero dahil sinadya ko magpalit ng SIM, hindi na niya ako makontak. Rizal, sana mapatawad mo ako.
Naging duwag ako sa pagharap sa pananagutan ko. Sana patawarin mo ako. Jerel, anak. Buksan mo nga itong pinto ng iyong kwarto. Bakit, Onay? Kumain ka na. Nagluto ako ng paborito mong ulam. Ay, busog pa po ako. Anak, kalimutan mo na yung mga tampo mo sa akin. Pareho ko naman kayong mahal ni Rizal. At ganoon din nung nabubuhay pang tatay niyo. Ang gusto nga niya, mag-aral kang muli para makapagtapos ka ng kolehiyo. Anak, maniwala ka. Pareho ko kayong mahal. At ayoko sino man sa inyo sumama ang loob sa akin. Lalo na ayoko mapahaba kayong dalawa. Dahil kapag may nangyaring masama sa inyo, ikamamatay ko yun. Nay, huwag na po kayong umiyak. Wala na po sa akin yun. Totoo? Opo. Kung gusto niyong tulungan nating makabangon si Rizal, sige, tulungan natin. Salamat, anak. Salamat. Siguradong matutuwa ang kapatid mo kapag nalaman yan. At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Gerald, kamusta ang sahod mo sa trabaho? Okay naman, pre. Mas malaki kaysa sakit ako sa fast food. Sayang. Hindi ako natanggap sa in-applyan ko. Sana may pera din ako. Huwag kang mag-alala. Ililibre kita sa taumahan natin mamaya. Uy, sabi mo yan ha. Wala nang bawian yan. Para kang bata. Oo, walang bawian. Teka, may pasok ka ba bukas? Wala. Day off ko. Bakit? Sama ka sa amin. Karera ulit tayo. May pustahan ba ulit? Oo. At mas malaki ang pusta ngayon. Jirel, anak, wag ka nang umalis. Umuulan na, oh. Baka mamaya magkasakit ka pa niyan. Hindi po, Nay. Mahina pa lang naman ang ulan eh. Kaya ko yan. Ay, anak, alalahanin mo, pandemic pa ngayon. Nag-iingat po ako. Kaya huwag po kayong mag-alala. O sige, lalakad na ho ako. Hinihintay na ako ng tropa ko eh. Rizal, bakit gising ka pa? Ating gabi na ah. Nay, kasi po, kanina pa sumasakit ang tiyan ko. Naku, ay baka manganganak ka na niyan. Pero, pahinto-hinto naman na sakit eh. Kaya lang, ngayon, parang, mas masakit na po. Manganganak ka na nga. Naku, wala pa naman ang kuya mo. Wala akong makakatulong. Teka, tatawagin ko ang Elma mo para mahiram natin yung sasakyan nila para madala ka sa ospital. Ay, Nay, may tumatawag sa cellphone niyo. Ha? Oh, sino naman kaya ito? Sagutin number niyo. lang yung nakalagay. Oh. Sagutin niyo na lang, Nay. Hello? Sino po sila? Aling Dora, si Glenn ho, ito yung kaibigan ni Oh, Jerel. Glenn, napatawag ka. Ay, wala rito si Jirel. Sabi niya may lakad daw kayo. Opo, totoo po yun. Pakisabi mo sa kanya umuwi na ha. Manganganak kayong kapatid niya. Hindi po maaari. Ha? O bakit hindi maaari?
Huwag po kayong mabibigla. Na-aksidente po si Jerel. Ano nangyari sa anak ko? At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Elma, salamat at dumating ka. Ano ba nangyari? Hindi ko gano'ng naintindihan yung sinasabi mo kanina eh. Kasi iyak ka ng iyak. Si Rizal kailangan madala sa ospital. Manganganak na. Mayali ka na! Dali natin! Pero si Jerel, kailangan puntahan ko rin. Bakit? Ano ba nangyari sa kanya? Sumemplang siya sa motor, sabi ng kaibigan niya. Nandun pa siya sa lugar pinangyarihan. Ako naman, Diyos ko. Sumama ka na rin sa amin. Para madaanan natin si Jerel. Mrs., ano pong nangyari? Na-aksidente po sa motor ang anak ko. Kaya maawa kayong gamutin niyo po ang anak ko. Baka mamatay ang anak ko. Baka mamatay mo. Huminahon po kayo. Ay, paano pong hihina ang doktor? May sugat sa ulo ang anak ko. Pati yung dalawa niyang braso may sugat din. Yung hita niya, yung binte, labas ang buto. Doktor, tulungan yung anak ko. Baka siya maubusan ng dugo. Mrs., makinig po kayo sa akin. Gusto po namin kayong tulungan. Pero dahil po sa dami ng mga may COVID ngayon, puno po ng mga pasyente na may COVID ang ospital na to. Ay, Diyos ko po! Paano na anak ko? Paano na? Mrs., ang pinakamaganda niyo pong gagawin, dalhin niyo na po siya agad sa ibang ospital. Sorry po, Aling Rodora. Kung hindi ko po niyaya si Jerel na makipagkarera, hindi po mangyayari sa kanya ito. Nasaan ang mga kasama niyo? Bakit wala man lang tumulong sa kanya? Nakauwi na po sila. Tapos daw kasi yung karera eh. Kaming dalawa na lang ni Jerel na naiwan. Kawawa naman ang anak ko. Bakit ganito? Wala na bang katapusan ang mga pagsubok na ito sa buhay ko? Wala na ba? Anong Rodora? Kumusta na si Jerel? Natahi na yung kanyang mga sugat, kaya nakatulog na siya. Ano bang nangyari? Bakit ba siya na-disgrasya? Sabi ng mga kaibigan niya, pauwi na sila galing sa karera ng mga motor. Nagmadaling makauwi si Jerel dahil nga antok na. Maulan pa, kaya siguro sumemplang. Bakit naman kasi sumali pa siya dun eh? Kung hindi siya nakipagkarera, sana hindi siya na-aksidente. Ang dami niyang sugat. Sa mga braso, yung kanang binti niya. Salamat na nga lang at tinanggap siya dito sa ospital. Kung hindi, baka naubusan siya ng dugo. Maging aral na sana kay Jerel ang pangyayaring ito. Kumusta na ang bunso ko? Ano na nangyari kay Rizal? Nakapanganak na. Nahirapan siya nung una dahil malaki ang bata. Pero awa ng Diyos, nakaya rin niya. A normal delivery. Elma, hirap na ako. Bakit ganito ang nangyayari sa buhay ko? Rodora, pagsubok lang ito sa'yo. Wala na bang
katapusan ng mga pagsubok na ito. Una pumanaw si Nardo. Makalipas ang ilang buwan na buntis si Rizel. Tinakasan ng nobyo. Nagsara din yung tindahan namin dahil sa pandemic. Ngayon naman, na-aksidente si Jerel habang nanganganak naman si Rizel. Ang sabi pa ng doktor, kailangan lagyan ng bakal ang kanang braso ng anak ko. Huwag kang mawala ng pag-asa, Rodora. Magiging maliwalas muli ang buhay niyo. Maniwala ka. Pag-asa? Hindi ko alam kung may pag-asa pa akong makaahon sa paghihirap ko. Sa laki ng gastusin ko ngayon sa dalawa kong anak at sa kalagayan nila ngayon, lugmok na ako. Meron pa bang natitirang pag-asa para sa akin? Meron pa ba? At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang May Pangako ang Bukas. Anak, kumusta ang pakiramdam mo? Masakit pa po ang mga sugat ko, Nay. Unti-unti rin mawawala yan, anak. Basta magpalakas ka. Nay, sorry yo. Kung nakinig ako sa inyo, hindi siguro nangyari sa akin to. Ngayon, tiyak pong malaking babayaran natin dito sa ospital. Kung kailan pa naman saradong negosyo natin. Ano? Noon, nagalit ako kay Rizel. Sabi ko, dinagdagan pa niya ang problema niyo. Yun pala, isa rin ako magbibigay ng problema sa inyo. Galing ka ikaw mo sa Social Services Department nitong ospital? Oo, Elma. Nilapit ko yung kalagayan namin ng mga anak ko. Ay, buti ginawa mo yun. Hindi sana sasabihin ko sa'yo na gawin mo eh. May nakapagpayo sa akin dito. Anong sabi sa'yo ng SSD? Pwede daw namin gamitin yung PhilHealth ni Jerel para makabawas sa mga gastusin. Ay, mabuti naman. Kaya lang, yung bakal na kailangan niya. Hindi na problema yon. Kinausap ko yung kaibigan ko nasa DSWD. Tutulungan niya tayo sa problema sa bagay na yon. Totoo? Oo. Sabi ko naman sa'yo, lahat ng problema may solusyon. At habang may buhay ang tao, laging may pag-asa. Kumusta ka na, Rizel? Maayos na po ako, Inay. Malakas-lakas na po. Sabi nga po ng doktor, bukas maaari na kami umuwi ng baby ko. Pasensya ka na, ha? Ngayon lang ako nakapunta sa iyo. Grabe kasi yung naging pinsala ng kuya mo sa pagkaka-aksidente niya eh. Gustuhin ko man, hindi ko kayang hatiin ang katawan ko para sa inyong dalawa. Sana, huwag kang magdamdam sa akin, anak. Hindi po ako nagdamdam sa inyo, Nay. Naawa nga po ako sa inyo dahil wala akong maitulong. Magpalakas ka. Malaking tulong na yun para sa akin. Opo, Nay. At pangako, susundin ko ng lahat ng pangaral ninyo sa akin.
balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Kumusta na, bro? Ito, may bakal ng kanang braso. Kailangan ba talagang lagyan ng bakal yan? Oo, para daw makagalaw ako ng maayos. Dapat pala. Di kita sinama doon sa karerang yun. Glenn, wala kang kasalanan. Ako may kasalanan. Dahil nagmadali ako makauwi. Dahil pagod at antok na ako. Kaya yun, sumemplang ako. Pero aral na sa akin ang pangyayaring ito. Paggaling ko, iayos ko ng buhay ko. Itutuwid ko ng mga pagkakamali ko. Alam mo, Cheryl, ganun din ang gagawin ko. Babago na ako. Dahil ayokong mangyari sa akin ang nangyari sa'yo. Rizal, tulog na baby mo. Magpahinga ka na rin. Aayusin ko po muna itong mga gamit ni baby, Tia Elma. Hindi ka ba napagod sa biyahe natin? Punta rito sa bahay? Hindi naman po. Gamit po natin ang sasakyan niyo eh. Tia Elma? Ano yun? Maraming salamat po sa pagtulong po ninyo sa akin, sa pamilya namin. Batang ito, oo. Pamangkin kita. Pisang ko nanay mo. Kaya mahalaga kayo sa akin. Nauna pa po ako nakalabas ng ospital kaysa kay Kuya Jirel. Ay, marami kasi ang pinsala na yung kuya. Kaya medyo matatagalan pa siya doon. Patuloy nating idalangin sa Diyos ang kanyang mabilis na pagaling. Narito na ako sa labas ng bahay ni Rizal. Nakakabahan ako. Ayon sa mga kaibigan namin, nanganak na siya. Sana papasukin nila ako. At sana patawarin ako ni Rizal para makasama ko na sila ng aming anak. Bahala na. Tao po. Magandang araw po. Tao po. Magandang araw po. Magandang araw din. Anong kailangan mo? Nariyan po ba si Rizal? Sino ka? At bakit mo hinahanap ang aking pamangkin? Ako po si Danny, ang boyfriend niya. Ano? Ikaw? Naparito po ako para humingi ng tawad kay Rizal. Bakit ka pa nagbalik? Rizal, alam kong malaking pagkakasala ako sa iyo. Pinabayaan kita sa oras na kailangan mo ko. Pero sana, patawarin mo ko. Maniwala ka, mahal kita. Pero, natakot akong harapin ang aking responsibilidad. Dahil, wala akong trabaho noon. Kaya maliman at masakit sa loob ko, iniwang kita. Umuwi ako sa aking mga magulang. Hinayaan mo akong mabilad sa kahihiyan. Patawad. Ipinagtapat ko na kina inay at itay ang problema natin. At naunawaan nila tayo. Sabi nila, handa silang ipakasal tayo. Totoo bang sinasabi mo? Oo. Katunayan nga, kasama ko silang lumuwas.
kakausapin nila si Aling Rodora. Rizal, please, patawarin mo ko. At bigyan mo pa ako ng isang pagkakataon. Tatapatin kita. Mahal pa rin kita. Kaya nga napakasakit sa akin ang ginawa mo. Pero ayoko nang suwayin pa si inay ngayon. Rizal? Nasa ospital siya. Hintayin natin ang pag-uwi ni inay dito. At kung ano sasabihin niya, yon ang susundin ko. Nagbalik pa lang lalaking yun. Gusto niya ituwid ang nagawa niyang pagkakamali, Rodora. Kasama rin niya lumuwas ang kanyang mga magulang para kausapin ka. Mabuti naman. At may kikilalanin na pong amang pamangkin ko, Chang. Kung ganun, gusto mong tanggapin na natin sa ating pamilya si Danny, anak? Kung pwede po sana, para mabuo ng pamilya ni Rizal. Tama si Jerel, Rodora. Sige. Uuwi ako ngayon para makausap sila. Teka, ayos lang ba na iwan mo si Jerel? Malakas na po ako, Chang, at sa awa ng Diyos, wala pong naging komplikasyon sa ginawang paglalagay ng bakal sa braso ko. Hinihintay ko na lang pong pauwiin ako ng mga doktor. Naku, matutuwa ang kapatid mo kapag nalaman niya yan. Sana nasa bahay ka na pag ikinasal siya. Kailan nyo naman gustong pakasal, Danny? Sa lalong madaling panahon po sana, Nanay Rodora. Ang totoo, nagalit ako sa'yo dahil pinabayaan mo ang anak ko. Pero ngayong bumalik ka na at gustong ituwid ang pagkakamali, sige, pumapayag na ako. Maraming salamat po, inay. Salamat po sa tulong at pangunawa. Mahal na mahal ko kayo, nay. Mahal na mahal din kita, anak. At hangad ko ang inyong kaligayahan. Kasal na kayo, Danny, Rizal. Congratulations. Salamat, Kuya. Salamat, Kuya Jerel. Oy, Danny, huwag mong paiyakin yung kapatid ko, ha? Oo, Kuya. Pangako. Lahat gagawin ko para mapaligaya sila ng aming anak. Gusto ko sana, Danny, magtrabaho kahit may anak na tayo. Yung sa online ba? Bo, ayos yan lang. Tama, Rizal. Magbenta tayo ng mga gamit o kaya mga damit online. Yung live selling, tutulong ako sa pagbebenta. Sige. Buhayin natin sa online ang business ni na inay at itay. Oo. Magluluto rin ako ng pagkain na maaaring isama sa ipagbibili. Oh, di ba? At ako naman ang delivery boy. At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Okay guys, nakikita nyo ba itong polong ito? Kapag sinuot nyo ito, lalo kayong gwagwapo. Siguradong sasagutin kayo ng lahat ng nililigawan nyo. Kaya order na kayo. PM na kayo. Okay? Kuya Jerel? Oh, bakit, Rizal? Ang dami ng order ng damit at pagkain. Ayos. Kailangan maiayos na nating lahat yan para madala na ni Bayaw. Matutuwa si inay sa balita natin.
Heto po ang lahat ng kinita natin. Oh, bakit binigyan yung lahat sa akin? Dahil kayo pong may-ari ng business, Nay. Ha? Mga tauhan niyo lang po kami. Oo. At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Bakit naman? Gusto mo magtrabaho dito, Glenn? May trabaho ka na pala. Gusto ko pong madagdagan yung income ko, Aling Rodora, para po makaipon. Ayos yan, Glenn. Para pag may ipon ka na, pwede ka na mag-asawa. Actually, yun talagang dahilan eh. Plano kong pakasalan next year yung nobya ko. Gano'n naman pala. O, sige. Simula bukas, magpapadeliver na rin kami sa iyo. Pagagawa mo bahay mo yung pinsan? Oo, Elma. Ano yun? Papipinturahan mo? Hindi lang yun. Palalakihan ko talaga ang bahay. Oh? Bakit? Kasi masikip na. Magpapagawa kami ng mas maluwag na kitchen at mas malaking bodega para sa mga damit at sapatos na tinda namin. Aba! Talagang hindi na mapigil ang asenso nyo. O baka bukas niyan may bago ka ng sasakyan at hindi na second hand ang gamit mo. Pinsan, huli ka na sa balita. Nakabili na ako kahapon pa. Ay! Naku, tingnan mo nga naman, Sa pagsisikap ng mga anak ko, naging mas maunlad na ang buhay namin kaysa dati. O edi ngayon, naniniwala ka ng merong pampag-asa para sa iyo. Birthday na ng pamangkin mo, kuya. Oo nga pala, no? 2 years old na siya. At 2 taon na rin ang nakalilipas. Wala nang madisgrasya ako. Ay. Nang mamulat sa mga pagkakamali ko. Salamat sa Diyos. Binigyan niya ako ng pagkakataong makapagbago. Ako rin, kuya. Nagpapasalamat ako sa Diyos. Dahil ibinalik niya sa akin si Danny. Nabuo ang pamilya namin. Ngayon, maayos na ang buhay namin. Ako ba, mga anak? Nay. Labis ako nagpapasalamat sa Diyos. Dahil sa panahon ng aking panghihina, tinulungan niya tayong makabangon sa ating pagkalugmok. Pinatunayan niya sa atin na ang pag-asa na andyan lang. Nabibitiwan lang ng tao. Pero ang totoo, hindi ito nawawala. Dahil habang may buhay, may pag-asa. Tulad ng mga naganap sa ating pamilya. Ngayon, naghihintay na sa atin ang isang magandang pangako ng bukas. Sumainyo mga kaibigan, ang aming itinampok na kasaysayang alam po naming inyong kinalugdan
at kinapulutan ng magandang araw sa buhay, pinamagatang, mayroon pa bang natitirang pag-asa para sa akin? Mga kaibigan, inaanyayahan po namin kayong bisitahin ang FB page ng May Pangako ang Bukas. Nakahanda po kaming tugunan ang inyong mga mungkahi o suggestion para lalo naming mapaganda ang ating programa. Samantala, ang mga nagsiganap sa ating pagtatanghal ay sina Chiquit del Carmen Amor, Phil Cruz, Lionel Benjamin, Susan Robles, at si Rosana Villegas sa papel na Rodora. Nilapatan ng tunog ni Jerry Mutia. Sa musika ni Buboy Salonga. Supervisyong teknikal ni Bong Muyar at Eric Lucero. Ang kasaysayang ito ay mula sa panulat ni Telma Corporal Alcantara at sa direksyon ni Bobby Cruz. Ito pong muli ang inyong kaibigan June Martin Legaspi, nag-aanyayang sa susunod na linggo. Muli po namin kayong hahatdan ng isa na namang bago at naibang uri ng kasaysayan. Dito pa rin sa ating natatanging dunang May Pangako ang Bukas.